Kung hindi man tayo magtagumpay sa ating gagawin, ang importante lang naman is nagawa natin yung gusto natin, nagawa natin yung pangarap natin, nagawa natin yung bagay kung saan tayo magiging masaya. Ayun. Hello mga kabsat, good morning. For today's video nga pala is samahan nyo ako mag-set up ng camera sa helmet ko. Yun yung gagamitin po natin ng pagmumotovlog natin. Alam nyo naman, matagal nating pangarap to, pero syempre, hindi naman natin kaagad-agad magagawa at gawa ng hindi naman po biro yung mga presyo. So, kailangan unti-unti. Maaring marami nang nauna na gumagawa nito, pero syempre, excited pa rin ako kasi alam ko sa sarili ko na ito talaga yung gusto kong gawin. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan nating ihanda pag magmo-motovlog tayo? Unang-una, syempre, kailangan natin ng helmet, di ba? Kailangan may helmet tayo. Tapos, syempre, ang isa sa pinaka-importante ang camera. O, meron nag-sponsor sa atin ng camera. Ayaw na niyang magpabanggit at sikreto na lang daw. So, sa nagbigay sa akin ng camera, maraming salamat. Hindi ko po talaga kayang bumili ng ganitong klase ng camera, lalo pag mga ganitong GoPro. So, sa nagbigay sa akin, maraming salamat. Napaka-generous nyo po. Tapos, syempre, hindi mo magagamit yun kung wala kang mic adapter. Yan. Pwede namang i-voice over, pero ibang-iba po talaga pag meron ka talagang audio ng at the moment, kumbaga. Yan. Syempre, hindi mawawala ang mic, di ba? At ang Ulanzi case na G9-4. Ito po yung pinaka case po ng GoPro natin kasi mayroon po siyang lagayan ng mic adapter sa ilalim. So, meron pa pala yung strap. Mamurahin lang po ito mga kabsat. So, lahat nga pala ito mga kabsat is naka-sale sa Lazada. Ito po yung promo nila na 99. So, in-avail ko po sila. Kaya medyo malaki-laki po yung na-discount natin. Pisa na natin, tara! Una, ilalagay muna natin itong strap dun sa helmet. Yun. So, ganoon lang kasimple mga kabsat, oh. Ayan. Tapos yung mga sobrang na strap, pwede nyo nang isiksik sa mga foam dito sa loob. Yun. Ang next natin is itong G9-4. Bali, ganito yung magiging itsura niya. Bubuksan nyo po yung nandito sa side na bahagi ng case. Tapos saka ninyo ilalagay yung GoPro dito. Yan. Sakto, sukat na sukat po talaga siya mga kabsat. Tapos, ipapasok nyo po tong mic adapter dito sa butas na to. Yan. So, nandito rin po yung saksakan ng mic adapter sa kanan. So, eksakto po talaga siya mga kabsat. So, ang gagawin natin is ipupush lang natin tong lock. Yan. Para ma-secure yung camera. And then, saka natin ipupush to. So, ayun mga kabsat, naka-lock na siya. Ang gagawin natin is isusuksok na lang natin tong mic adapter dito. Eksakto po mga kabsat, oh. Yan. So, ganyan ang magiging itsura niya mga kabsat, oh. Pag naikabit mo na. So, ito naman yung TR na sasaksakan natin ng microphone. Lalagyan ko muna siya ng extension tong camera holder natin kasi medyo malaki po kasi yung case. Pag ginanon mo kasi, kasayan siya dito. I-double check nyo lagi mga kabsat kung tama yung mga pagkakalagay ninyo kasi baka malaglag yung camera natin. Sayang naman. Pwede natin ikabit yung camera dito. Ayan. So, yung microphone na lang ang kailangan nating ikabit mga kabsat. No? The last is yung microphone natin. So, after ko po itong may kabit, ay samahan nyo rin po ako, i-testing ko na rin po siya kaagad ngayong araw. So, ayun mga kabsat, ikakabit na natin itong Boya microphone dito. Nakaabang na siya dito. Eksakto na yan, may butas na siya dito. Yan, tapos, pagagapangin na lang natin siya dito sa loob ng helmet, tayo na lang po bahalang magtago. So, sa mga interesado nga po pala mga kabsat, kung magkano nga ba talaga ang budget para makapag-set up ng ganitong camera sa helmet natin, tapusin nyo po yung video na to para sasabihin ko po sa inyo mamaya kung magkano lahat. So, ayan mga kabsat, tapos na. Yan, hindi masyadong pulido yung pagkakagawa, pero yun nga pala, nilagyan ko nga pala ng rubber band dito sa may parang
para suporta na rin at hindi mahugot yung ating mic adapter. Itinago ko na lang din yung mga wires dito sa mga foam. Marami naman tayong pwedeng pagtaguan dyan, kaya hindi kayo mahihirapan dyan. So, yung mic po is na dito po sa tapat mismo ng mouth natin. So, ayan, mga kabsat. Titesting na natin para malaman din natin yung clarity ng audio kung maganda nga ba talaga. Tara, samahan nyo muna ako. So, ayun na nga mga kabsat, no? Sa ngayon is kailangan mo natin i-testing kung maganda ba yung clarity ng boses natin sa mga ikinabit natin. So mga kabsat, sa mga katulad ko, no, na gustong tupad yung mga pangarap nila bilang isang motovlogger, maaaring may mga nauna na sa atin. Pero syempre, hindi naman dun magwawakas ang pangarap natin. Una lang sila, pero susunod tayo. Kung hindi man tayo magtagumpay sa ating gagawin, ang importante lang naman is nagawa natin yung gusto natin. Nagawa natin yung pangarap natin. Nagawa natin yung bagay kung saan tayo magiging masaya. So ayan mga kabsat, tinesting ko lang muna. Sana maganda yung kalalabasan ng ating video, para po next time na biyahe natin is ma-document po natin ng maayos. Ayun. So mga ganong bagay mga kabsat, hanggat kayang umiwas or may pagkakataon, umiwas na lang po tayo kasi wala po tayong kalaban-laban dyan eh. So sa mga naka 4 wheels naman, sana po kung mag-overtake kayo, kailangan po clear din naman po yung inyong mga lane, para po hindi po kasi lahat ng mga motor is handa sa lahat ng pwedeng mangyari. Give and take lang po sana. So ayun mga kabsat, puputulin ko na yung video na to. Maraming salamat.